Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. God is good and all the time. Amen. Paano po ba tayong manalangin? Kamukha po yung laging nakakagawian natin sa ating pananalangin. Kamukha po yung ginawa natin kanina. Di po ba meron tayong sinusunod na format? Yung atin pong acts, di po ba? Andun po yung adoration na kung saan talaga ina-acknowledge natin na pinupuri natin ang ating Panginoon na siya lang talaga ang ating Diyos. Amen. At pagkatapos po nun, nandun po yung contrition kung saan dun po natin inihingi ng kapatawaran yung ating mga pagkakasalang nagagawa sa araw-araw. Amen po ba? Amen. At pagkatapos po nun, Acts, nandun na tayo sa contrition, ang susunod po yung thanksgiving. Na kung saan po, pinasasalamatan natin yung mga biyaya at pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Amen. At ang panghuli, yun pong supplication. Na kung saan lagi tayong humihiling, hiling ng hiling. Amen. Marami tayong kahilingan na palagi nating binabanggit sa ating Panginoon na hanggat hindi natin ito natatanggap, hindi natin nilulubayan yung paghiling sa Kanya. Amen po. Ganun po tayong manalangin. Pero sa ating pong ebanghelyo ngayon, ay i-focus po natin yung doon sa isang lalaking ketongin. Alam naman po natin anong panahon na yon, kapag may ketong ang isang tao, ay siya na po yung pinakaabang nilalang sa mundo. Bakit po? Kasi po, ang tingin talaga sa isang taong may ketong ay makasalanan. Yung iba po sinasabi, kaya yan nagkasakit ng ganyan kasi pinarurusahan niya ng Diyos. Amen? Yan, na kaya siya may sakit na ganyan, wala na yung pag-asa. Ganon ang tingin sa kanya ng mga tao. At ang pinakamasakit pa po doon, kasi sa panahon na yon, sa senaryo na yon, pag ang isang tao ay may ketong, siya talaga ay ibinubukod, inilalayo, lalo na sa kanyang pamilya. At yun po, nung panahon na yon ay isang batas na dapat sundin, na ang isang taong may ketong ay hindi pwedeng makahalubilo sa isang community at kahit na mismo sa kanyang pamilya, hindi siya pwedeng makihalubilo. Gaano po kasakit yun? Minsan kung iisipin natin, paano na lang po kaya kung naroon tayo sa ganong sitwasyon? Minsan nga po, di ba, nung nakaraang COVID, parang naranasan din po natin yun di po ba? Yung nagkasakit ka, na COVID ka, hindi ka malapitan ng iyong kamag-anak. Di po ba yung parang ang hirap sa kalooban. May sakit ka na nga, masakit na yung nararamdaman mo, wala pang pwedeng lumapit sa'yo, wala pang pwedeng tumulong sa'yo. Pero ito pong ating lalaki dito na may ketungin, ay mas higit pa po doon yung kanyang nararamdaman. Pero walang tumutulong sa kanya, talagang ang alam niya ay wala na siyang mapupuntahan pang iba. Pero isang araw nung madinig niya na naroroon at darating sa kanilang lugar ang ating Panginoong Hesus, talagang siya ay nagtatakbo at siya ay nagpatira pa sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kasi alam niya yun na lamang ang kanyang tanging pag-asa. Walang ibang makatutulong sa kanya kung hindi ang ating Panginoong Hesus. At napakaganda po ng kanyang panalangin, ng kanyang sinabi sa ating Panginoon. Ang sabi po niya, Ginoo, kung ibig po ninyo, ako ay inyong mapapagaling. Tingnan niyo po yung sinabi niya, kung ibig po ninyo.
ako ay inyong mapapagaling. Di po ba ibang-iba po sa ating panalangin? Ganyan po ba tayong manalangin? Sinasabi po ba natin, kung ibig mo, di po ba? Minsan po pag nananalangin tayo, nawawala po yung salitang kung ibig mo. Kasi nananalangin tayo, pero ang sinasabi natin sa ating Panginoon, yung ibig natin. Amen. Di po ba? Pag nananalangin tayo, sinasabi natin sa ating mga panalangin, kung ano yung kagustuhan natin. Lord, baguhin mo naman yung kasama ko sa bahay. Lord, baguhin mo naman yung anak ko. Lord, sana maging maganda yung hanap buhay ko. Lord, bigyan mo naman ako ng maraming kliyente. Lord, bigyan mo naman po ng kagalingan yung sakit sa aming pamilya. Minsan inuutusan natin si Lord. Amen? Di po ba? Lord, ikaw naman yung pinakamakapangyarihan eh. Ikaw naman yung pinakamagaling eh. Isang with a snap of your finger, kaya mong baguhin ang lahat. Di po ba? Minsan challenge pa nga natin si Lord eh. Sinasabi pa nga natin, Lord, ikaw naman talaga yung pinakamakapangyarihan eh. Ikaw lang naman talaga yung makagagawa nito eh. Kaya kung ano yung hinihiling ko, please naman, ibigay mo na. Di po ba? Ganyan po tayong manalangin. Pero ito pong lalaki sa ating ebanghelyo ngayon, talagang makikita po natin yung buong-buo yung kanyang pananalig, pagtitiwala, yung pag-asa niya sa ating Panginoon. Na ang sinasabi niya, Panginoon, Ginoo, kung ibig mo, ako ay iyong mapagagaling. Amen. At ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Agad-agad, hinipo siya ni Jesus at agad-agad siya ay gumaling. Amen. Ganon kanapaka makapangyarihan si Jesus. Sabi po nila, di ba, talagang nakakahawa yung sakit na ketong na hindi mo pwedeng hawakan. At yun ay nasa batas na hindi mo siya pwedeng hawakan. Pero hinawakan siya ng ating Panginoon. Dahil siya yung Panginoon, siya yung Diyos, siya yung pinakamakapangyarihan. Hindi siya mahahawa. At hindi rin talaga niya inaalintana yung sinasabi na marumi, nakakadire. Sa Panginoon, hindi gano'n ang tingin niya sa atin. Kahit gaano tayo karumi, kahit gaano tayo kamakasalanan, kahit sa tingin mo, walang-wala ka ng pag-asa, pero pag lumapit ka at nagtiwala ka sa Diyos, ibibigay niya kung ano yung iyong hihilingin, kung ito ang ibig ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, sa atin pong pananalangin, pagpasok po nitong ating itong bagong 2025, sa pananalangin po natin, lagi na po nating isasama sa huli. Lord, kung ibig mo, Lord, mababago mo yung aming pamilya. Kung ibig mo, Lord, mababago yung aming tahanan. Kung ibig mo, Lord, mababago at mabibigyan mo ng kagalingan yung mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman. Amen? Sabi nga po kanina ni Father, tayo pong lahat dumarating sa pagkakataon at sitwasyon na parang walang-wala ng malalapitan, na parang walang-wala na talaga tayo, helpless po tayong lahat. Talaga pong lahat tayo dumarating sa oras at pagkakataon na helpless tayo. Pero lagi niyo pong tatandaan, helpless lang po tayo, hindi po tayo hopeless. Amen po. Kasi po, ang Diyos na ating Panginoon ay laging nandyan. Tawagin lamang po natin sa siya, magtiwala po tayo sa Kanya, at siya po ang tangi nating pag-asa. Sa bawat oras, sa bawat araw, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng problema, ang Panginoong Diyos natin ay laging nandyan. Isang tawag lang, lahat po tayo ay Kanyang tutugunin. Amen po. Minsan nga po, meron ka po nananalangin, sabi niya, alam mo ako,
lagi akong answered prayer kay Lord. Ay, ang galing naman. Sabi ko, ang galing naman kasi answered prayer siya palagi. Pero pag tiningnan mo naman yung kanyang buhay, hindi naman siya ganon ka na lahat-lahat meron siya. Na lahat materially, yung lahat ng pangangailangan niya. Kasi minsan, ang inaano natin kasi pag answered prayer, nako, ang galing naman ito, answered prayer lahat, may bahay, may sasakyan, lahat ng mga anak, lahat ng tinatamasa niya sa buhay, nakikita natin maganda. Hindi lang po pala ganun yung sinasabi lahat ng answered prayer. Sabi niya ganun, ako lahat answered prayer ako, sabi niya. Kasi kahit ang sagot sa akin ng Panginoon ay no, still answered prayer pa din. Amen. Di po ba? Kasi nanalangin ka. Kung ang sinagot sa atin ng Panginoon, no muna o hindi muna, sumagot pa rin ang Panginoon. Amen? At ninanais ng ating Panginoon na ituro din sa atin na tayo pong lahat sa ating pananalangin, kung ano nga po yung isasagot sa atin ng ating Panginoon, ay dapat po ay matutunan nating tanggapin. Di nga po ba, sabi nga, pagka nananalangin tayo, 3 lang naman yung laging tugon ng Panginoon. Yes, no, and wait. Di po ba? Kaya po, sa ating pananalangin, lagi na po nating idadagdag ngayon, Lord, kung ibig mo. Sa bawat panalangin na ating sasambitin sa Kanya, sa bawat ninanais nating hingin sa Kanya, hindi po pala kasi talaga dapat na yung hinihingi natin, yung kagustuhan lang natin. Dapat po tatanggapin natin kung ano talaga ang kagustuhan ng Diyos, na kung yung bang hinihingi natin ay gusto niyang, iyon ang gusto niyang ibigay sa atin. O baka naman nga kasi, di ba, yung hinihingi natin ay hindi talaga yon ang gusto ng Panginoon, na mas may magandang nais ipagkaloob sa atin ang Diyos. Amen po! Kaya po, sa ating lahat na patuloy na nanalangin, na patuloy na may hinihingi, na kung sa mga sandaling ito hanggang ngayon hindi pa natin nakakamit, hingin natin kay Lord. Sabihin lang natin kay Lord, Lord, kung ibig mo, ibigay mo na. Amen! Muli po, isang mapagpalang gabi at palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Thank you, Lord.